Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa pabaon na Chinita Princess kay Paolo sa office. Ay, grabihan naman nga ang lambingan at haruta ng mag-jowa na ito'y mapapasana all ka na lang talaga. Ay, maninigas lalaang na naman po ang mga bashes sa sobrang inggit. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po agad sa ating channel mga kakipi at dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers patungkol sa mga previous update natin kay Kim and Paolo. Bilang pasasalamat na rin po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita araw-araw. So ito nga ang comment na napili natin for tonight. Mula po kay Miss Hiccup Iris Ann or Miss Annalyn Hiccup. Shoutout po sa inyo. Sabi niya, si Kai Dian at saka si Alexa. Lahat na lang ng blind item kay Paolo at saka kay Kim. Wala na ba talagang ibang artista at wala na rin bang host na may syotang aktor? Magsisimula na iyan na sirain. Kasi nga ang movie, remember, kailangan nilang wasakin para mabuwag ang KP fans. Kaya huwag maniniwala. Antayin natin ang Pasko. Simula na yan ang paninira sa kanila. Kahit anong gawin nila, hindi mabubuo ang Kimpaw forever. Baka hindi po mabubuwag ang Kimpaw forever. Good evening, Gandara. Ayan, good evening din, Miss Annalyn Hiccup. Kamusta kayo? Anyway, tungkol nga po dyan sa blind item na yan, ay meron naman pong iba na actress host na may jowang mahusay na aktor. Hindi lang naman si Kim and Paolo. So, ang blind item na yun ay patungkol po kay Miles Ocampo at kay Elijah Canla. So, yung dati pong magnobyo at magkatipay na. Ngayon ay hiwalay na. So, hindi po yun sina Kim and Paolo, ha? Sabi kasi sa blind item, actress host. Kung sa bagay, actress host din naman talaga si Kim. May jowang aktor. Ay may jowa rin naman ngang aktor si Kimi. Pero si Elijah po yun. At saka si Miles, hindi ang Kimpaw. Sabi pa sa blind item, may jowa na daw iba yung lalaki. Saktong-sakto naman si Elijah may bago pong dinidate or may kasama na pong iba. May ka-holding hands na. So, malinaw na si Miles at saka si Elijah yun. Trending na rin yan nung nakaraan. Kaya huwag kayong mag-alala. Tama po si Miss Annalyn Hiccup. Ginagawa na lang po talaga ng istorya ang Kimpaw para sirain ang movie na para ba namang may magagawa ang relasyon ng Kimpaw sa movie. Kwento naman po ang ipupunta ng mga moviegoers doon. At saka hindi naman toxic ang Kimpaw para i-cancel ng mga moviegoers. Sus ko naman. Kapag may ginawa sigurong katoksikan, si Kim at saka si Paolo na kauuyamutan na po ng mga tao, saka po nila kakansel yan. Yun ang ibalita niya para siguradong mapubuwag or lalangawin ang pelikula. Pero hindi rin kasi sa sobrang daming Kimpawlandias, kikita pa rin po ang movie ng Kimpaw. So, paano yun? Ano ang dapat gawin? Di better luck next time na lang po ulit. Hindi nila masisira ang movie ng Kimpaw. Pero na lang kung magniritual na sila gabi-gabi. Charot lang mga kakimpaw. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ang mga nasagap natin chika ngayong gabi. And unahin na nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa pagkapanalo ng Kimpaw sa STA and IMBC. Abay, namamakyaw naman talaga sina Kim and Paolo Avellino na ng awards. Grabehan nga yun. Na para bang gusto na nilang ubusin lahat ng award. So, narito nga po ang pasasalamat ni Chinita Princess sa lahat ng mga bumabati sa kanilang dalawa ni Paolo. Iba rin talaga si Kimi, no? Napaka hands-on, napaka bait, napaka humble. Sabi niya rito, wow, time
effort, love, and support. Thank you so very, very much. Grabe yung pasasalamat ni Kimi, no, sa lahat ng mga sumusuporta sa kanilang dalawa ni Paolo. Talagang labis-labis ang pasasalamat ni Kim sa lahat ng mga supporters. And dahil nga dyan mga kakimpaw, narito po ang mensahe ng fans para kay Kim Chiwoo. Sabi dito, sobrang sarap ipaglaban ni Kim kasi she genuinely appreciates every bit of time, effort, and love people pour into her. She never takes it for granted. And I think that's one of the main reasons why she is so easy to root for. So proud of you, Kimi. Naku, sa true. Parang hindi mo mamahalin ang isang Kim Chiwoo, no? Nakikita po niya ang bawat effort ng bawat isa. Ang pagmamahal na ginugugol po ng Kim Paulanjas ng mga Kimers po sa kanya. Yung tipo ang layo-layo na ng narating ni Kim, pero nananatiling humble at hindi po lumalaki ang ulo. Kaya ang dali po niya talagang mahalin at marami nagmamahal sa kanya. Hindi po kasi nagbabago si Kim, 'di ba? Nananatili po siyang mabuting tao at marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. As in, andoon yung wagas na pasasalamat ni Kim sa lahat ng mga taong sumuporta po sa kanya since day one, mga kakimpaw. Tapos, lahat pa ng mga blessings na dumarating sa kanya, binabalik niya rin po sa pamamagitan ng pagtulong sa mga higit po na mas nangangailangan, mga kakimpaw. Kaya tayo, makita lang natin nakangiti si Kimi, and lahat po ng maaring makapagpasaya kay Kim ay ginagawa natin, mga kakimpaw. Super deserve kaya ng isang Kim Chiwoo. Biruin niya, sobrang dami pong sinusubukan siyang hilahin pababa. Tina-target talaga siya. Sabi nga niya, cravings na siya, mga kakimpaw, ng mga bashers. Pero wala po tayong naririnig na galit mula kay Kim Chiwoo. Hindi po siya marunong kumante, mga kakimpaw. Nagsasalita man po siya dahil sobra na, pero nananatiling nandun yung humbleness niya, yung pagiging kind, mga kakipi. Hindi siya yung nagwawala talaga sa galit katulad ng ibang artista na kala mo ay kung sinong entitled, mga kakimpaw. Si Kim po yung nagsasalita na may halong pa rin, kabutihan. So gentle pa rin po. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa pinakainaabangan ng lahat na pagsasalita nila Kim and Paolo Avellino hinggil po sa mga issues and mga balitang kumakalat sa social media, mga kakimpaw. Sabi dito, Kim Chiu and Paolo Avellino magsasalita na sa issue ng kasal. So, ayan ang pinaka-iniintay talaga ng lahat at inaasahan po na once na makapagpa-interview sina Kim and Paolo, baka matakel po ito at mamaya umami na sina Kim and Paolo. So, credit po dito kay Showbiz Buzz. Sabi niya rito sa kanyang post, Kim at Paolo magsasalita na ba sa issue ng kasal? Muling nakatutok ang mga tagahanga kina Kim at Paolo matapos lumutang ang posibilidad na muling masalang ang dalawa sa isang interview. Dahil dito, marami ang umaasa na magkakaroon na sila ng pagkakataong magsalita tungkol sa mga isyung matagal nang pinag-uusapan ng publiko. Isa sa mga pinakainaabangang paksa ay ang patuloy na kumakalat na balita tungkol sa umano'y kasal. Bagamat maraming espekulasyon ang lumalabas, na nanatiling palaisipan sa kanilang mga tagahanga kung ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga usaping ito. Kung sakaling mapunta sa nasabing interview ang usapin tungkol sa kanilang relasyon at personal na buhay, tiyak na magiging sentro ng atensyon ang magiging sagot ni Kim at Paolo. Marami ang umaasang magiging direkta at malinaw ang kanilang pahayag. Hindi rin may iwasang maging maingat ang dalawa sa kanilang mga sasabihin, lalo na't sensitibo ang usapin at maraming detalye ang patuloy na pinag-uusapan online.
Gayunpaman, maaaring maging pagkakataon ito upang marinig mismo mula sa kanila ang kanilang panig. Para sa kanilang mga tagahanga, malaking bagay na ang magkaroon ng pagkakataong marinig ang dalawang personalidad tungkol sa mga balitang matagal nang umiikot, lalo na kung may mga katanungang hindi pa nasasagot hanggang ngayon. So ayan mga kakimpaw, oras na daw para sagutin nila Kim and Paolo ang mga issues at mga balitang matagal na pong pinag-uusapan dito sa social media. Kung sakali man nga daw po na ma-interview ang Kim Pao sa press con, baka mapunta sa ganitong usapin ang usapan, malinaw na finally na Kim and Paolo to para matapos na. So kayo guys, anong tingin ninyo? Anyway, dumako naman tayo dito sa sentro ng ating balita ngayong gabi. Pag-usapan, eto nga pong pabaon ni Chinita Princess kay Paula Avellino. Hay, pabaon sa office na naging usap-usapin din dito sa social media mga kakimpa. Huy, grabehan naman nga yun. Very wifey ang atake ng isang Chinita Princess, no? Grabe, napaka maalaga talaga ni Kim na siya naman pong nagustuhan naman din talaga ni Paolo sa kanya. Sabi nga dito, boss, pa-void po ng isang photo. Na-post nyo na po yun sa story or dumped last time. Tsareng! So, alin po yun dito? Yung coffee machine. Hayaan nyo na. Baka nakalimutan lang ni Paolo Avellino. Sabi pa dito, kakakilig po nung baon yung on oats or chia sa office. Kimi, thanks for posting your TBR. Yay, for physical books also. Pa-share pasta recipe. Hi, cutie ng post niyo today. So, ayan. Ito nga po ay nung nag-post si Kim and Paolo Avellino ng mga photos sa IG na pinagsama-sama po nilang dalawa. Kapansin-pansin nga kasi dito sa pinost ni Paolo yung overnight oats na usually at lagi pong ginagawa ni Chinita Princess. So mukhang pabaon daw ito ni Kimi kay Paolo Avellino sa office. Uy, grabihan. Tuwing nag-work si Pao, laging ginagawa ni Kimi ng overnight oats. Uy, sana all merong maalagang jowa. O, diba, pinapabaunan pa ni Kimi ng overnight oats. Napaka-pogi naman ng isang Paolo Avellino. At meron pong tagagawa ng overnight oats. Napaka-maalalahanin talaga ni Kimi, no? Siyempre, para nga naman may energy, mga kakimpaw, kailangan may oats, kahit papaano may oats, no, mga kakimpaw. Para may energy pa rin sa work, kahit gabihin man or abutin man ng madaling araw sa work, mga kimpaw. Don't you worry, Kimchi got you. Hoy, grabihan. Si Paolo yan, spoiled, nagiging baby kasi baby kung itrato ng isang Chinita, abay, napakaswerte. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update, guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat. At ingat po kayo palagi, mga kakimpaw. Pa-comment lang po dyan sa baba na inyong mga opinion hinggil sa update natin.